Maliwanag po ang ating marinig ang ating mga mapapag-aralan sa umagang ito. Ang topic na aking inihanda sa umagang ito ay mayroon pong kinalaman dun sa una kong naihanda na topic na may kinalaman po sa langit. Napag-aralan natin nung tumayo ako nung November 9. Yun po ang aking topics nung linggo na yon. So, ipagpatuloy ko po ang topic na yon na ito naman po, ang topic po na yon ay what does heavens look like? Yan po yung topic natin nung nakaraang ako po ay tumayo sa harapan nyo ngayon. Naisip ko po na talagang dapat po nating malaman ang topic na ito sapagkat ito po ay ang ating tahanan na kung bakit tayo nandito ngayon, kung bakit tayo nagsusumikap upang makamit natin ang inihanda ng ating Panginoon. Sabi nga dito sa kanta na Biulalan, ito po ay nirequest ko kanina na ating kantahin. Sabi nga dito, I reach the land and corn and wine, and all its riches freely mine. Sabi nga dito, there's shine and dim one blissful day, for all my night will pass away. Sa langit po kasi, wala na pong kamatayan, wala na pong paghihirap. Yun po ang inihanda ng ating Panginoong Kristo. Sabi niya dito sa chorus, O Beulah land, sweet Beulah land, as on thy highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me. So napakaganda po ang inihandang tahanan na sa atin ng ating Panginoong Kristo. Yun nga po na tinatawag natin yung langit. Yun po yung napag-aralan natin nung nakaraang ako po ay nagbigay ng mensahe sa inyo. Na dapat po nating inaasam sa buhay na ito sapagkat alam naman natin na ang buhay dito sa mundo ay napakaikli lamang. Na itinakda ng Diyos ang bawat tao na kanyang nilalang ay mamatay. Ito po ay mababasa natin sa aklat ng Hebreo na inappoint ng Diyos na ang bawat isa ay mamatay. Pero tayo dapat ay matuwa sapagkat sa kabila ng kamatayan na yon ay mayroon ang ating Panginoong hinihanda na dako na kakalagyan na makakasama natin ang Diyos. Ito ay ang langit. So bigyan ko lang ng konting sulyap yung ating napag-aralan sa nakaraang ako po ay nagtayo sa inyo. So sa Revelation po, doon po natin matatagpuan ang detalye na kung gaano kaganda ang langit. Kayo na pong magbasa. Ito po ay matatagpuan sa Revelation chapter 21 hanggang 22. Kung may time po kayo, basahin niyo po. Napakaganda pong basahin para magkaroon po tayo ng kung gaano kahalaga ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ginawa ng ating Panginoon yan dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya masasabi natin na ang pag-ibig talaga ng Diyos ay hindi masukat. Gusto niya ang bawat sa atin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at makasama natin sa eternity. Yun po yung plano ng Diyos. Kaya po siya ay nagkatawang tao at namatay para po sa ating kaligtasan. Yan po ang description ng heaven. Heaven is depicted as a city shining with the glory of God, more than brilliant than jewelry. So, napakaganda po ang langit na inihanda ng Diyos about sa atin. Isa pa, ito po ay streets of gold. Mababasa po natin yan sa Revelation chapter 21, verse 21. The streets are described as pure gold,
transparent like a glass. So, kung dito sa physical na mundo, mayroon tayo nakakapunta tayo sa ibang bansa, halimbawa sa US, sa Japan. So makikita natin yung mga structure doon na na-amaze po tayo sa how much po kaya ito binabanggit ng ating Kristo na ang ang street po diyan ay isang ginto na halintulad po sa isang ginto. Gaano po kaya kaganda ito? Di po ba? So, dapat ito po yung binibigyan natin ng priority sa buhay na ito na makamtan po natin ang ating inhanda ng ating Panginoong Kristo na ito ay ang langit na ibibigay niya sa lahat ng mga mananampalataya na magtagumpay sa kanyang pananampalataya. Yung gates po daw niyan is each gate has a city is made of a single pearl, yung mga perlas symbolizing beauty and perfection. The walls are precious stones sa Revelation chapter 21 verse 19 to 20. The foundation of the city walls are adorned with jasper, sapphire, emerald, and other gems. So, alam naman po natin yung mga precious stone po yan, napakamamahal po yan. Ganun po ang kaganda ang inihanda ng ating Panginoon Kristo sa atin. Sinasabi pa dyan sa Revelation chapter 21 verse 23, the city is illuminated by God's glory with no sun or moon. So wala na kasi ang nagliliwanag na po dyan ay ang ating Panginoon Kristo. So mayroon din po dyan sa langit na inihanda ang Panginoon yung a crystal river flows from the throne of God. Yan po ang description ng langit na base po sa ating napag-aralan sa last na aking ipinaganda sa inyo. What heavens represent? Heaven represent perfect peace. So, sabi ko nga kanina na ito ay wala na pong kamatayan, wala na pong paghihirap, at wala na pong pagdadalamhati. Yan po yung heaven. Heaven is God's presence. So, lahat ng mga mananampalataya believers dwell directly with God. Seeing Him face to face. Natin ang ating naman natin sa panghabang buhay. Yun po yung plano ng Diyos na tayo ay kawangis na sapagkat nagpapakita po ito ng pagmamahal ng Diyos na gusto niyang makasama tayo panghabang buhay. Heaven is eternal joy. A place of worship, fellowship, and eternal everlasting life. So yan po ang langit. So mayroon po akong ipapakita sa inyo na picture na gawa ng tao na for one lang representation na picture. So yan, kung makikita po natin siguro sa actual yan, so ma-amaze po tayo. Di po ba? Streets of gold. Yan. So yan ba talaga yung actual na itsura ng langit? Masasabi ko pong hindi. Bakit po? Masasabi ko pong hindi sapagkat kung ang Diyos ay ang may gawa, alam ko pong wala pa sa kalingkingan nito. Hindi po ba, Brother Gary? Hindi po limitado po ang kakayanan ng tao para ipinta yung
inihanda ng Diyos sa atin. Kung mayroon po tayong nakikitang mansion, sabi kasi dito, pinaghanda tayo ng mansion ng Diyos. So, sino po bang nakarating sa mansion? Sa Baguio, nakita ko lang labas, the mansion. Pero hindi ko po napasok ng loob. Pero tiyak po na ang inihanda ng ating Panginoong Kristo sa atin, ng Diyos, dahil sa kanyang pagmamahal, wala po sa kalingkingan ang kagandahan na inihanda ng Diyos. Yun dapat ang ating inaasam sa buhay na ito. Marami pong distraction dito sa mundo eh. Nawawala tayo dun sa plano ng Diyos. Minsan, napapabayaan po natin ang ating pagsamba dahil kadahilanan pong marami po tayong mga gawain. Subalit, ang ating Panginoon ay nagbigay po ng 6 na araw para tayo gumawa. Pero dapat pagdating ng araw ng isang linggo, dapat ibigay po natin sa Kanya sapagkat napaka-generous na po ang binigay ng Diyos na oras at araw sa atin. So, ang mga talatang ating binasa ay nagbibigay ng makapangyarihang larawan ng langit. Isang lungsod na puno ng kaluwalhatian, liwanag at walang hanggang presensya ng Diyos na hindi kayang ipinta ng imahinasyon ng tao. So, yun po ang description ng langit. Pero ang topic ko po na ipaglilingkod sa inyo ngayon ay who goes to heaven? Sino ba talaga ang makakapunta sa langit? So, dapat mahalaga po nating malaman ito para mapaghandaan po natin. Siguro naman lahat gustong pumunta dyan. Kasi sa kabila niyan, paghihirap. So, sa Juan, chapter 14, verse 2 to 3, ganito ang sinasabi. Ito po ay parang background na katunayan na may langit na inihanda ang ating Panginoong Kristo. Sabi diyan, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi, kung hindi, kung hindi ganon, sinasabi ko sa inyo, ako'y paroon upang ipaghanda kayo ng lugar. At kung ako'y pupunta at ipaghanda kayo ng lugar, ako'y babalik at kayo'y aking tatanggapin upang kayo'y makasama ko kung saan ako naroroon. So, napakaganda po ang sinabi ni Kristo na katunayan na totoong may langit na sabi niya, ipaghanda niya tayo ng ating kakalagyan. Sa Pilipos chapter 3 verse 20 to 21, sinasabi, ngunit ang aking pagkamamayan ay nasa langit at sabik nating hinihintay ang tagapagligtas mula roon, ang Panginoong Kristo na sa pamamagitan ng kapangyarihang nagpapasakop ng lahat ng mga bagay sa Kanya ay babaguhin ang ating abang katawan upang maging katulad sa Kanyang kaluwalhatiang katawan. So, yan po na sinasabi na tayo po talaga ay ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Hindi po sa lupa. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1, sa Tagalog ko na po babasahin, sapagkat nalalaman namin kung ang aming tabernakulo ay tinatahanan sa lupa ay masira, ay mayroong kaming isang gusali na mula sa Diyos, isang bahay na walang hanggan sa langit, na hindi gaya ng mga kamay, na gaya ng mga kamay na ginawa ng gaya ng mga kamay ng mga tao. So yan po ang katunayan na mayroon pong langit na inihanda ang ating Panginoong Kristo. Sa Hebreo chapter 11 verse 16,
Ngunit ngayon ay ninanasan nila ang lalong mabuting bayan sa makatuwid bagay ang sa langit. Kaya hindi kinaya ng Diyos na tawagin siyang kanilang Diyos sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang bayan. So, marami pong katibayan na ang Diyos ay naghanda ng ating kalalagyan. So, balik po tayo dun sa tanong, who goes to heaven? Sabi, ang kasagutan po sa Matthew chapter 7 verse 21, ganito po ang sinasabi. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, napakaliwanag po kung sino po ang makakapunta sa langit. Ano po ang sabi diyan? Ang gumaganap ng kalooban ng kanyang Ama. So, yung sumusunod, yung tumutupad sa mga kautusan ng Diyos. Yun po ang unang requirement para makapunta sa langit. Sa John chapter 3 verse 3, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y pinanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So, ituloy po natin ang susunod na talata sapagkat doon po yung kasagutan. Sumagot si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sumagot si Jesus, katotohanan ang sinabi ko sa inyo, maliban na ang taong ipinanganak na muli sa tubig at ng Espiritu, hindi siya makapasok sa kaharian ng langit. So, dito po pinapakita ang kahalagahan po ng bautismo. So, kaya po tayo, nagsasailalim po tayo sa bautismo para po tayo ay mahugasan sa ating mga kasalanan at mabago po natin ang ating sarili sapagkat ang bautismo po ay naghuhugas ng kasalanan. Yun po yung sinasabing born again with water and spirit. So nagaganap po yung sa bautismo. So ang mga kapatid na hindi pananabautismuhan, yun po ay dapat po sumailalim upang sila rin naman ay makapasok sa langit. So ano pa ang requirements para makapasok tayo sa langit? Sa John chapter 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So pinapakita po dito yung sampalataya. Sabi nga sa Bible study natin kanina, maraming nag-reject, maraming hindi naniwala. Kaya nga po naipako sa cross. Marami pong hindi naniniwala. So yun po ang reward ng Diyos sa bawat sa atin na naniniwala tayo. Bagamat hindi po natin nakita na siya ay nagkatawang tao, pero naniniwala po tayo. Yun po ang isa sa mga requirement na ikaw ay makakapasok sa langit kung ikaw ay naniniwala sa kay Kristo. Sabi niya rito, ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang tanong, pananampalataya lang ba ang kailangan? Sabi nga dun sa ating binasa kanina, yung gumaganap, ibig sabihin, sabi nga sa Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So, dapat po, mayroon kang faith, tapos mayroon kang obedient para po tayo ay makapasok sa langit. Yun po ang isa sa mga requirements. Ano pa? At sumagot si Jesus sa John chapter 14 verse 6, at sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakapasok sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So, yan po.
Si Jesus lamang po ang tanging daan sa kaligtasan. Sabi niya dyan, kung hindi sa pamamagitan niya, ay hindi tayo makakapasok sa langit. So marami pong tao na hindi tinatanggap si Jesus na bilang Diyos. Mayroon pang nag-aangkin na siya ang Kristo. So, yan po ang reward ng ating Panginoong Kristo na kinikilala natin siya bilang isang tagapagligtas. Kinikilala natin siya na Diyos na nagkatawang tao. Ang iba po kasing paniniwala na ang ating Panginoong Kristo ay tao po lamang. Hindi siya isa lang siyang maliit na Diyos. So, yun po ang pagkakaiba ng ating pananampalataya sa ibang mga dominasyon. At sa atin po, kinakilala po natin na ang ating Panginoong Kristo ay Diyos na nagkatawang tao at nabuhay, namatay at nabuhay sa at napako sa cross. Yan po ang pinapaniwalaan po natin. Sa Revelation chapter 22 verse 14 to 15, ganito po ang sinasabi. Para tayo po ay makapasok sa kaharian ng langit. Sabi niya dito, mapalad ang naghuhugas ng kanyang damit upang magkaroon sila ng karapatan sa puno ng buhay na makapasok sa mga pintuan ng bayan. Sa labas ay ang mga aso at ang mga manggagaway at ang mga makikiapid at ang mga mamamatay tao at ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at ang mga bawat isa na umiibig na gumagawa ng kasinungalingan. So, yun po ang isa sa mga kailangan natin gawin ay yung mapalad yung mga naghuhugas ng kanyang, ano po ang ibig sabihin ng naghuhugas ng kanyang damit? Ito ay yung taong gumagawa ng utos ng Diyos na lumalayo sa kasalanan, na iniiwasan yung mga pagsisinungaling, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, at mga pakikiapid at mamamatay tao. Yun po ang mga katangian na tayo ay makapasok sa langit kung tayo ay naghuhugas ng sarili natin. Ganyan, ibig sabihin, nagpapatuloy po tayo na yung ating pananampalataya po ay lumalakas. Hindi po tayo nadadala sa mga tukso sa buhay na ito. Sa John chapter 1 verse 12, datapwat ang lahat na kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. So, hindi po lahat na ay tinanggap si Jesus. Siya ay narito sa lupa, kaya binibigyan din ng diin dito ang biyaya para sa mga nagpasyang tumanggap kay Jesus. So napakahalaga po kasi yung pagtanggap. Kapag hindi mo kasi tinanggap ang isang tao, ibig mong sabihin, ni-reject mo siya. So yun po ang isang requirement para tayo po ay makapasok sa langit. Sabi nga kanina, ang ating Panginoong Kristo lamang ang daan sa kaligtasan. Kaya walang makakapasok sa kanyang kaharian kung hindi sa pamamagitan ko. Yun ang sabi ng ating Panginoong Kristo. So dapat sa bawat sa ating tinatanggap po natin ang ating Panginoong Kristo na siya po ang daan ng ating mga kaligtasan. Sa John chapter 3 verse 36, ganito ang sinasabi, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay,
kundi ang galit ng Diyos ay nananatili sa kanya. So marami pong ganyan na mga pangkating relihiyon na hindi kinikilala ang ating Panginoong Kristo. Sinasabi niyo dapat sampalatayanan po natin si Jesus na siya ang ating tagapagligtas. Na ang iba po na mga ibang religion ay tinatanggi po nila na ang ating Panginoong Kristo ay hindi namatay o hindi nabuhay na maguli. Sabi nga dun sa ating napag-aralan kanina kay Brother Gary, mayroon pong mga hindi naniniwala sa resurrection. So dapat po para po tayo ay makapunta sa langit, isang requirement po ay dapat po nating sampalatayanan na si Jesus ay nabuhay at nabuhay at namatay dahil sa ating mga kasalanan. So bilang aplikasyon po sa ating mensahe sa araw na ito, na may gusto po akong ibahagi sa inyo na sa sulat ni Apostol Pablo sa taga-Colosas, sabi niya dito, kung kayong ay muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa lupa. So napakaganda pong mensahe na gustong ipaabot ng ni Apostol Pedro sa atin. Ang sabi niya dito, ituon po natin ang ating mga sarili sa mga bagay na sa itaas. Alam ko yung mga bagay na sa itaas? Yung mga kabanalan. So yun po dapat ang binibigyan natin ng importansya sa buhay na ito. Upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at makapasok tayo sa langit, na dapat ituon ninyo ang inyong ang pag-iisip na sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa lupa. Bakit ano ba yung mga bagay na nasa lupa? Ang mga bagay po na nasa lupa ay may katapusan. Sabi nga natin kanina, ang buhay na ito ay napakadali lamang, isang idlap, pwedeng mawala. Sino ang nakakaalam sa atin na pagdating ng bukas ay buhay pa? Kaya dapat po nating ituon ang ating mga sarili sa mga bagay na nasa itaas, sa mga bagay na nakakalugod sa Diyos. Sa Timothy chapter ikalawang Timoteo chapter 4 verse 7 to 8. Ito po ay isang paalala muli na sulat ni Pablo kay Timoteo, na maganda rin po nating gawin sa bawat sa atin. Sabi na dito, nakikipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko ang takbo, iniingatan ko ang pananampalataya. Kaya inilaan sa akin ng putong ng katwiran na nagbibigay sa akin ng Panginoon, na matuwid na hukom sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman na nagsisiibig sa kanyang pagpapakita. So, ang sabi po na ni Apostol Pedro dito sa mensahe niya, na dapat po ang isang Kristiyano ay nakikipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. So, ibig sabihin, namumuhay po tayo ng mabuti. Hindi yung namumuhay tayo ng nanlalamang sa ibang tao. So,
dahil po sa pera, sila po ay nakikipagbaka ng paglalamang. Yung sinasabi ko po ay yung corruption. So yun po ang isa sa mga example na hindi po natin ginagawa. Dapat po tayo ay nakikipagbaka, nakikipamuhay po tayo ng mabuti. Ang sabi niya pa rito, natapos ko ang takbo at iniingatan ko ang pananampalataya. So dapat ingatan rin po natin ang ating pananampalataya. Hindi po dapat tayo nanghihina sa ating pananampalataya sapagkat ang sabi niya diyan, may hukom na matuwid at bibigyan tayo ng buhay sa ating mga ginagawa na kung ano man po ang ating gagawin sa buhay na ito ay mayroon po tayong tatanggapin. Sabi nga kung ano ang ating itinanim, ayun po ang ating aanihin. So napakaliwanag po yun na kung ano po ang ating ginagawa sa buhay na ito, yun po ang ating kakamtin. Sa unang Korinto, chapter 9, verse 24 to 27, ganito po ang sinasabi. Hindi ba ninyo alam na sa isang takbuhan, lahat ng mananakbo ay tumatakbo, ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Tumatakbo kayo na parang makakamtan ninyo ang gantimpala. Ang bawat nakikipagpaliksahan ay dumadaan sa mahigpit na pagsasanay. Ginagawa nila ito upang makamtan ang kurunang nasisira. Ngunit tayo ay para sa kurunang walang hanggan. Kaya hindi ako tumatakbo ng walang layunin. Hindi ako nakikipaglaban na parang boksingirong sumusuntok sa hangin. Sa halip, sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos kong mangaral sa iba, ako mismo ay hindi madiskwalipika sa gantimpala. So napakaganda po ang mensahe ng talatang ito. So, sabi ni Apostol Pablo na mayroon pong mga paliksahan sa buhay, parang paliksahan sa buhay na dapat daw po tayo ay hindi tayo tumatakbo ng walang layunin. Ibig sabihin, walang purpose. So dapat, ang buhay po natin may purpose na alam naman natin na ang purpose sa buhay na ito ay makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Yun lang naman po ang dahilan kung bakit tayo nandito sa buhay na ito. Kung bakit tayo nag-attend dito sa ating pagsamba, ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yun po ang purpose ng bawat sa atin. Yun din po ang purpose ng Diyos sa bawat sa atin na makamtan natin ang buhay na walang hanggan na kanyang inihanda sa bawat sa atin. Sabi ni Apostol Pablo dyan, dapat nakikipaglaban tayo na sumusuntok tayo na parang hindi sa hangin. Kundi dapat alam po natin kung saan po tayo papunta. Yun po yung gusto niyang ipaabot sa atin. Na yun nga po ang inaasam po natin, ang tinatarget po natin dito na pupuntahan ay ang langit. So, malapit na po ako magtapos. Ito po ang huli kong babasahin sa inyo na po sa Philippians chapter 1 verse 23 to 21 to 23, ganito po sinasabi. Sapagkat sa akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang.
Ngunit kung ang pamumuhay sa laman ay magbunga ng gawa, hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin. Ako'y nagugulumihanan sa dalawang bagay. May ninanasa akong umalis at makasama si Kristo sapagkat ito'y lalong mabuti. So, napakaganda po ang mensahe nito. Sabi niya dito, ang mabuhay ay si Kristo. So, yun dapat ang minimiti ng botsa sa atin na nabubuhay po tayo dahil sa kay Kristo. Ang mamatay ay pakinabang. So, kapag mayroon po kasi tayong Kristo sa ating buhay, mamatay man tayo, alam po natin na tayo ay bubuhayin ng Diyos. Alam po natin na tayo ay tatanggap ng putong ng buhay sapagkat yun po ang ipinangako niya sa bawat isa sa atin na kung sino man ang magtagumpay sa pananampalataya ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. So, bilang mensahe po na nawa sa buhay natin ito na dapat bigyan natin ng prioridad ang ating pagsamba sa Diyos sapagkat ang bagay na ito ay napakalaga sa ating kaligtasan sapagkat hindi natin makamtan ang ating inihanda ng Diyos na lugar na ating inihanda sa bawat sa atin na ito ay ang langit na doon ay wala ng paghihirap at pagtangis na gusto ng Diyos sa bawat sa atin. Ang gusto ng Diyos sa atin ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at makasama natin sa langit na habang buhay na tayo ay kasama ng ating Panginoong Kristo. Sana po sa maikling mensahe ito ay nabigyan po natin na dapat po nating iprioridad ang pananampalataya o pagsamba sa Diyos at ang pagsunod sa Kanya sapagkat ang buhay natin sa sanglibutan ito ay walang katiyakan. Subalit, dahil sa ating Panginoong Kristo, dahil sa Kanyang pag-ibig, ay mayroon siyang inihanda sa lahat ng mga Kristiyano, sa lahat ng mga tumatanggap sa Kanya ng buhay na walang hanggan, na ito ay ibibigay niya sa bawat sa atin. Muli, maraming pong salamat at nawa ay kahit kunti ay mayroon po akong naibahagi sa inyo na dapat po nating pagsumikapang marating na ito po ay ang makamtan natin ang inihanda niyang mansyon para sa atin na ito ay ang langit. Muli, maraming pong salamat.